Ibinibida naman ng China ngayon mga tol na pinalayas daw nila o itinaboy daw nila ang mga barko ng Pilipinas dito sa Scarborough Shoal. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Etong videong panonoorin natin ay mula kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, pinag-uusapan natin dito yung iba't ibang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, partikular mga tol dito sa West Philippine Sea. So kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sinabi ng China Coast Guard na pinaigting nito ang mga pagpapatrolya sa mga katubigang teritorial ng Baho de Masinloc at pinalayas umano ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa daw ng mga iligal na aktibidad na lumalabag umano sa karapatan alinsunod sa mga batas at regulasyon ng China. Well, kwento nila yan, no? Kwento nila yan. Alamin ang buong detalye mamaya. Philippine vessel. This is the China Coast Guard. Ganun sa kanila, no? Philippine vessel, this is China Coast Guard. Nakaano pa, nakasimangon pa. Samantalang sa atin mga tol, yung babae, this is Philippine Coast Guard. You are advising alam mo yung mahinahon maigi, no? Mahinahon masyado. Sa kanila, this is China Coast Guard. Habang inihayag naman ng isang maritime law expert na pinipilit ng China na baguhin ang kaisipan ng mga Pilipino hanggang sa tuluyang maisuko ng bansa ang mga isla at bahura. At kapag nangyari niya iyon, ay magiging hostage na ng China ang Pilipinas. At mga tol, gusto ko lang linawin sa inyo, no? Ako para lang sa kalinawan at hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano, lalo na sa mga matatagal na rito. Hindi ako DDS, hindi ako loyalist, hindi ako pink o dilawan mga tol, no? Ako'y isang pro-Pilipino at wala akong pinapanigan na kahit na sino mang politika rito sa Pilipinas mga tol. Ano ko balanse ko Kung may matino rito sa loyalist, dun ako. Kung may matino rito sa DDS, dun ako. Kung may matino sa Pinklawan, dun ako. Kung merong abusado rito sa loyalist na administrasyong pinamumunuan ni Marcos, mga tol, ayoko doon. Kung merong abusado rito sa DDS na Makasara Duterte, ayoko doon. Kung meron ding abusado dyan sa Pinklawan, ayoko doon. So pwedeng combination mga tol. Pipick upin ko lang dito sa loyalist, sa DDS, sa Dilawan, kung sino yung mga sa tingin kong matitino. Yun lang yung gusto ko mga tol. Palakpakan pag tama, no? I-criticize pag mali. Yun naman talaga ang tama Hindi pwede kasing straight. Alam mo yun, halimbawa, eto yung puro DDS, straight ka dyan. Yung isa matino, yung isa loko-loko. Pero dahil DDS ka, wala ka ng pakialam kung sinong matino at loko-loko dyan. Basta gusto mo lahat yan. Hindi ganun. Mali yun. Diba? So kapag merong pro-China, ayaw natin yan, mga tol. Tuloy natin. Sa isang pahayag na inilabas ng China kanina, sinabi ng China Coast Guard na pinaigting nito ang mga pagpapatrolya ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga katubigang teritorial ng Baho de Masinloc at itinaboy ang barko ng Pilipinas na sangkot umano sa mga iligal na aktibidad na lumalabag umano sa karapatan alinsunod sa mga batas at regulasyon ng China. Kala mo talaga totoo mukhang nagharap lang ng camera tapos nagsisisigaw na ganun kahit wala naman talagang barko Philippine vessel. This is the China Coast Guard 3301. You have entered the territorial waters of Huangyan of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and relevant laws and regulations of the People's Republic of China. Sail according to law. Titigas ng mukha, no? Habang sinisigaw nila yun, hindi sila nahihiya sa mga kulay ng balat nila, no?
Samantalang iba yung sinasabi ng international law. Well, hindi naman kasi nila ginagalang ang international law kapag hindi pabor sa kanila. Pero kapag pabor sa kanila, ginagamit nila yung international law. Sabi ng China Coast Guard na ang ganitong mga pagpapatrolya ay naglalayong palakasin ang maayos na pamamahala ng mga kaugnay na katubigan at matatag na pangalagaan, ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan ng China. At sa kamakailang interview naman ay inihayag naman ni maritime law expert Attorney J. Batombakal nais din anya na baguhin ng China ang kaisipan ng mga Pilipino hanggang sa maisuko umano ng Pilipinas ang mga isla at bahura, at kapag nangyari anya iyon ay magiging hostage na ng China ang Pilipinas. So dito tayo ngayon mga tol. Wala Dito tayo ngayon pumapasok bilang isang reactionist, bilang isang tagapagsalita na rin o nagbibigay ng komento dito sa mga balita rito. Ako ang panawagan lang, though hindi ko kaya kayong impluwensyahan, kaya nga hindi ko tinuturing ang sarili kong influencer eh. Ayokong tabagin ganun kasi ayokong mang-impluwensya. No? Ngayon, ang sinasabi ko lang mga tol, tignan ninyo kung anong landas ba ang tinatahak natin, kung saan tayo mas mapapabuti at kung ano yung pinakamakakapagbigay ng pakinabang sa ating bansa. Mapapakinabangan ba talaga natin mga tol kung magiging sunod-sunuran na lang tayo sa gusto ng China at ibibigay na lang ba natin sa kanila yung gusto nila? Diba? O ipaglalaban natin yung ating soberanya sa abot ng ating makakaya na hanggat maaari, hindi aabot sa puntong makikipaggera tayo sa kanila. Kasi hindi naman talaga yun ang solusyon. Para sa akin hindi yun ang solusyon. Pwede tayong makipag-usap, pwede tayong makipagdialogo, pwede tayong manindigan ng hindi gagamit ng ganong klaseng dahas. At the same time, hindi isusuko yung ating soberanya. Mga tol, no? Kaya ako talaga ang sinasabi ko lang sa mga Pilipino, kung meron kayong sinusuportahang mga politiko, okay lang yan. Pero pagdating dito sa usaping West Philippine Sea, soberanya natin, sana meron kayong limitation. Hindi yung oo na lang kayo ng oo sa kung anong sinasabi ng sinusuportahan yung politiko. Baka mamaya, yung sinusuportahan yung politiko, ang gusto na palang mangyari, isuko na lang ang Pilipinas sa China, oo pa rin kayo ng oo eh. Diba? Dapat may limitation lang. Kasi ang pagiging na yun mga tol, parang panatiko na masyado yun eh. Kaya mali o tama yung sinasabi ng gusto niya, wala na siyang pakialam, basta ganun lang siya ng ganun eh. Mali yun. rin yan bago nag-umpisa yung UNCLOS negotiations. Ang nag-propose niyan ay yung mga developing countries, particularly from Africa at saka South America. Kasi during that time, this was 1970s, lahat sila, mga former colonies. Okay? At saka lahat sila, developing states, they did not have the technologies for fishing, for petroleum. So, ang kinatatakutan nila is kung hanggang territorial sea lang ang pwede sa mga estado, tapos the rest is high seas, open to all, baka naman maisahan sila ng mga advanced developing countries na kukunin ng mga yon yung kanilang yung mga pangisdaan at mga resources na malapit lang sa kanila. No? All they need to do is stay out of 12 nautical miles. Yung mga developed states, mga maritime powers, sabi nila, okay, kung yun yung interest nyo, okay sa amin, we will recognize your rights to these natural resources, basta payagan nyo kami na magpatuloy na magdaan dyan, mag-exercise ng freedom of navigation. So, the Philippines, in fact, isa tayo dun sa mga nauna na nag-declare ng exclusive economic zone kahit hindi pa tapos yung negotiation sa UNCLOS. Sabi natin, that's a very good idea. Let's declare an EEZ. Kaya yung ating EEZ decree, PD 1596, 1978 yun in-issue. Nung time na yun, kasama natin ng China na nag-push for this concept, recognition ng EEZ. Kasi developing din ng China nun. Okay. We were part of the group of 77. Grabe no, developing pa lang ang China nun. Pero mga tol, napag-iwanan tayo ng milya-milya. 100 years nga ata ang difference natin eh. Unfortunately, nagbago yung situation ngayon. China ngayon is a maritime power. Di ba? So ngayon siya, ayaw niya na ngayon ng EEZ. Biglang wala tayong EEZ ngayon para sa kanila dahil sa kanila daw itong lahat. Siyempre, ang pinaka-source ng problem natin dyan, yung China, kiniklaim niya itong halos yung buong South China Sea, itong 9-dash line nila. No? And that is only, parang sila lang ang
ang nagsasabi na sa kanila daw yan. Yung 9-dash line, ang nag-research dyan ay si Bill Hayton. Meron siyang libro na nilabas. No? Kasi lumabas lang yan noong 1947. Actually, 11 dashes siya noon eh. No? Meron pang dalawa dito sa Gulf of Tonkin, no? Between China and Vietnam. Binura nila yon nung nanalo yung Vietnam sa Vietnam War. Dahil China yung nag-support dun sa mga North Vietnamese, parang agreement nila. Sige, tanggalin natin yung... Even before this year. Ano yung sila na lang nagpapasya o lagyan natin? O sige, agreement natin. Sige, tatanggalin namin yan. Parang ano na lang no? Parang sila na yung almighty, no? Masusunod na lang sa buong mundo nang wala nang sinasangguni na kahit na sino mga international bodies o ano. Mataas na yung tensions natin, no? Dahil simula nung 2022, 2023 lalo, dahil ang government ay nag-decide na maging transparent na kung ano nangyayari dito. Ipaalam na. Dati, pinatago din eh. Oo. Pero ngayon, ang opposition is dapat alam ng tao kung ano nangyayari dyan talaga, no? Yung mga sunod-sunod na mga insidente dito, no? Parang naging mas serious at hanggang Ayun, no? Yung mga pagbangga nila sa atin, no? umabot na nga na yan, water cannon tayo, binangga tayo, tapos inatake yung isang Philippine Navy contingent tong 2024. Parang manifestation yan na yung itong tensions at conflict na to, hindi na siya isolated sa dagat. Kumbaga, umahon na. Okay. No? At ngayon, parte ito ng parang information warfare. No? Alam naman natin, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga tao kung anong nangyayari. No? Pinapakita na nag-escalate, no? Yung information operations nila. Nakita na nila na, oops, masyado nang marami yatang nalalaman ng mga Pilipino dahil nakikita nila lagi. Pinapakita lagi ng gobyerno. So nakita nila na ang isang dahilan kung bakit nangyayari yon ay si Commodore J. Tariela. Kaya pinag-initan nila ngayon na kailangang Inisyatibo kasi ito ng PCG. Kaya nga initiative, no? Yung pagpapakita ay pagiging transparent kung ano talaga yung nangyayari. Kaya ito pinag-iinitan nila si J. Tariela. Pinag-initan nila ngayon na kailangang para mawala yan, Man-neutralize. kailangang ma-neutralize yung source ng information. So, yun, napag-initan siya. Yung sensitivity talaga nila. No? And I think it is parang to be expected yan dahil napaka-authoritarian ng kanilang setup. Ayaw nila na pinagtatawanan ng kanilang gobyerno, lalo na yung kanilang mga liderato. No? Para sa akin, kaya ayaw nila yon kasi nga, authoritarian, kailangan sila yung Strong man. strong. Big Oo, boss. no? Di pwedeng hindi ka pinapansin o minamaliit ka ng mga dapat nadidiktik mo, no? Okay. Nakita nila yon. So, kaya ganun yung, kumbaga yung galit nila. Kasi, masyadong nangangahas ang mga Pilipino I think alam din ng China na kung gusto mo talagang long-term and effective solution dyan, baguhin mo yung kaisipan ng mga tao. Para hindi mo kailangan makipaglaban, no? Bayaan mo na lang na isurrender ng kusa ng Pilipinas. Wala silang gagastusin, walang dadanak ng dugo, tapos magiging permanente pa kasi nabago mo na yung kaisipan ng mga tao. Okay. Yan. Kaya napakahalaga ngayon na alamin natin kung ano talagang karapatan natin, kung ano talagang position natin, talin ng atin. Kasi malaki yung stake natin dito eh. Mga almost 30% of our fisheries come from here. Yung potential natin for petroleum resources and mineral resources nandito din. Tapos, trade, no? Yung nabanggit mo kanina, daanan talaga yan, no? Yan din ang link natin eh. Para sa, kaya tayo nakikipag-trade with other countries in the world, nagdadaan lahat yan eh. Tapos ngayon, even yan, yung internet natin, dyan nagdadaan yung mga signal through the cables. So pag nawalan tayo ng control dyan, o kaya nanalo ang China na sa kanya lahat yan at under absolute control nila yan, ibig sabihin, hostage tayo sa kanila. So ganun ka-importante mga tol yung information. Kaya napaka-importante talaga yung initiative ng PCG na yung transparency initiative nila kasi nalalaman talaga ng mga Pilipino kung ano yung totoong nangyayari dito sa West Philippine Sea. At malaking tulong din mga tol, no, yung ginagawa ng mga eksperto. Yan, halimbawa nito ni Attorney Batong Bakal na ipinapakita at
sinasabi sa atin kung ano yung nangyayari talaga, di ba? Sa akin mga tol, hindi ko kayo pipigilan kung sino yung gusto ninyong suportahan. Pero dapat may limitasyon. Suportahan nyo siya sa ibang bagay. For example, etong politikong to, suportado nyo siya kasi magaling siya, di ba? Suportado nyo siya kasi talagang para sa bayan yung ginagawa niya. Pero pag dating sa ibang issue, for example, pro-China siya, doon pwede kayong magkaroon ng limitasyon ng gandun. 'Di ba? Hindi yung all the way support na to the point na mali na pala yung sinasabi, sinusuportahan nyo pa rin. No? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.